101.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, kapatid. Pwesto na ulit tayo. Opo, 12 minutes after 12. At welcome na nga po H2H na Heart to Heart ngayong Thursday. Thursday's my favorite day. Oo, wala akong ano yan. Ewan ko ba, nung bata pa ako, parang gustong-gusto ko ang Thursday kasi kinabukasan siguro, Friday na, mag-PPE kami. Yan, kaya tuwan-tuwa ako kapag ka Thursday na. Pero mas tuwan-tuwa ako dahil nga ho, Agosto na. Ayun yun. Next month, bare months na. Diba? Ay, nako. Napakabilis lamang mga kapatid ha. Kaya ngayon pa lang i-share na po natin ang i-share ang happy vibes natin. Opo, yung mga nega dyan ha, yung mga lagi na lang nega, parang ang bibigat mga kasama. Magpakabait na kayo, bare months na, para maisama kayo sa listahan ng mga re-regaluhan. Diba? Ganyan eh. O, sa trabaho, sa mga kamag-anak ninyo, sa mga kapamilya ninyo. O, dapat yung medyo positive ang datingan mo. Pero kapag ang aura mo ay parang napakabigat na lang palagi o ayaw ka nilang makasama, sigurado hindi ka rin maisasama sa listahan ng mga re-regaluhan. Ganoon yun. Kaya sige, smile na muna tayo mga kapatid, ano? At isa sa mga rason para kayo ay makapag-smile, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at lagi mga nanonood at nakikinig sa ating H2H araw-araw. Opo, thank you mga kapatid. Salamat din lalo sa mga nag-share ng ating live streaming. Kaya sa maliit din po naming paraan, ay kami rin ay merong i-share sa inyo na sinimulan na natin ilang araw na nga po nakalilipas. Nagpahinga lang ng konti, bumuelo, nag-withdraw lang po kami. At eto na nga, 250 cash ang ating Pamigay Thursday. Diba, yan naman ang ibabahagi din namin sa inyo. Nang dahil sa aming katuwaan. Sa inyong pagsuporta. Pero bago nga po tayo magpatuloy ha, para doon po sa mga baguhan pa lamang, doon sa mga nagtatanong papaano nga ba ako makakapagpadala rin ng aking kwento sa programa nating Heart to Heart. Ganito po ang mga paraan. Pwede nga po kayong mag-email sa amin sa dearkuyapoy@gmail.com para sa inyong mga kwento. Kwento mo ng jowa mo o kwento ng jowa ng kumari mo na jowa mo rin. Diba? Ganyan naman nangyayari. Sige, pwede nyo pong ipadala sa amin yan. O kaya naman, kwento mo at ng pamilya ninyo. dearkuyapoy@gmail.com. Ayan, at syempre, eto pa ang isang pamamaraan. I-follow nyo na nga po kami, mag-join na kayo sa ating H2H Conversation Official page. Yan ha, H2H Conversation Official. Yan po ay community page natin. Lahat ng mga updates para dito sa programa nating Heart to Heart ay nandyan nakalagay. Mula sa mga itatanong natin sa Love Question of the Day, ayan, pwede nyo nang ilapag din dyan ang inyong mga kasagutan sa inyong mga tanong, sa inyong mga suggestion, pwede na po dyan sa H2H Conversation Official. At isa pa, ang inyong mga kwento rin. Ang kwento kung para sa Dear Kuya Poy at doon sa ating H2H Confessions. Okay? Pwede kayong mag-PM sa amin. Diyan sa H2H Conversation Official. Malinaw? Malinaw. Papunta na naman tayo sa weekend. Yung iba talaga hong mas nagkakaoras natatapos ang kanilang mga kwento kapag Sabado na o kaya kapag Linggo na. Ganyan. Kaya pinapaalala na nga po namin sa inyo kung papaano yan, ano? Pero sa ngayon nga ay HEART segment ang ating matatagpuan sa ating programa. Dalawang medyo matindi-tindi ang mga issue sa isa't isa ang susubukin nating mapagitnaan
subukin natin maayos. Dahil mukhang maiinit sila eh. Pero maganda na maumpisa na nga po natin ang ating HEART segment for today. Dahil mainit ho talaga eh. Mainit. Kasi nga, no choice na. Kasi si Wilson at si Marie gusto na raw pong tapusin ang 10 buwan nilang relasyon. Papaano ba naman? Ni isa raw sa kanila ayaw magpatalo sa tuwing nag-aaway sila. Sa bawat kasi hinala o yung mga duda-duda, ang katapat daw niyan ay walang katapusang awayan. Kaya gustuhin mang ayusin ang kanilang relasyon, papaano naman daw mangyayari yun kung sa bawat pag-uusap, wala namang nagbababa ng halos magkasintaas nilang mga pride. 10 months old pa lang ang relationship, di ba? Pero pataasan na ng pride ang labanan. Dapat yata pinadala natin sa Olympics to walang bibigay. Pero kausapin na nga po natin mula po sila sa Antipolo, parehong 28 years old. Unahin na natin si Marie. Marie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Marie, okay, 10 months na kayo nitong si Wilson. Ano ba yung mga pinag-aawayan nyo naman kasi? Marami. May mga malilit na bagay, may malalaki. Tapos, hindi naman din kami nakakapag-usap ng maayos kasi nga gawa rin ng minsan busy. Busy? Ba't nag-away pa kayo? Busy naman pala kayo. Anong pinag-awayan nyo kung busy kayo? Hello, Marie. Hello? Oo. Hindi, particularly, yung mga madalas ninyong pinag-aawayan, yung parehas nyo bang pagiging busy sa mga trabaho? May trabaho ka ba, Marie? Meron. Nagbi-business po ako. Tapos, sa mga maliliit na bagay, pati yung pagiging fan ko sa BTS, pinapakailaman. Pagiging fan? Pati sa business ko. Fangirl. Nagpa-fangirling itong si Marie. Okay. Si Wilson ba, meron namang trabaho rin? Ngayon po, wala. Ayan. Pero, kwentuhan mo nga kami doon sa, sabihin na nating first 3 months ng relationship ninyo. Kumusta si Marie at si Wilson? Siyempre, hindi mo naman siya basta sasagutin kung hindi mo naman din siya gusto. Tama? Apo. Ayan. Kumusta yung first 3 months ninyo? Yung first 3 months, okay naman kasi dati na kaming magtropa. So, parang okay na, compatible, parang okay lahat, parang smooth lang, at saka responsible naman siya yung mga time na yun. Tsaka, yun, parang naiintindihan namin isa't isa, pero nung mga tumatagal-tagal na ng ilang buwan, parang may nag-iiba na, parang hindi na siya dati yung tropa, parang hindi na siya dati yung unang pala kami mag-jowa. Nabanggit mo na magtropa kayo, and when you say tropa, hindi naman lahat ng mga kakilala o mga kaibigan mo lang ay tatawagin mong tropa kung hindi din naman ganung katagal ang pinagsamahan ninyo. Gano'n na ba kayo katagal na magkaibigan nitong si Wilson bago kayo naging kayo? Simula nung high school. Matagal na. Baka naman kayo ay naligaw lang o ang pagtrato nyo sa isa't isa bumaba ulit dun sa pagiging magtropa, hindi kaya? Pwede rin po. Kasi di ba kapag ka magtropa tayo, yung mga biruan natin na pang tropa, medyo hindi ganun ka-sweet. Yan, puro kalokohan, puro biruan. Di ba ganun yun? Oo, parang nagiging kalma lahat. Parang okay yung lahat. Parang kalma lang. Kapag ka nagtampo, tropa naman yan, patatawarin ako niyan. Yung ganung attitude. 'Di ba? Pero nakakalimutan niyo sigurong dalawa na kayo ay nasa relationship na. At bukod sa pagiging tropa, magjowa na kayo. Hindi kaya naliligaw sa tingin mo, Marie? Isang factor din po. Isang factor. Kaya maganda na tanungin naman natin sa pagkakataong ito si Wilson naman. Wilson, nasa kabilang linya. Magandang tanghali sa iyo, Wilson. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Narinig mo naman yung pag-uusap namin ni Marie. Opo, dyan lang po mabait yan, Kuya Poy. Ay, teka, para may hugot agad si Wilson, ha? Dito lang sa pag-uusap namin mabait si Marie. Sige, magkwento ka, Wilson. Ano ang gusto mong sabihin talaga sa amin?
Pag sa ano po kasi Kuya Poy, ang problema kasi namin, pag tuwing lumalabas kami, lagi po kami nagtatalo niyan. Lalo na po sa trabaho niya, since nag-work po siya sa online po, yung sa online business, ganyan. Pag kausap po niya yung mga kasamahan niya, ang bait-bait po. Pero pag kami na, sobrang ang dami ng away, ganyan. Tinatanong, bakit ganyan yung pinapakinggan mo? Imagine, Kuya Poy, pinapakinggan ko lang yung Bini. Mag-aaway na kami. Bini? Siya naman. Hindi nga ako fan nun. Ano raw? Yun na nga kasi fan ka ng BTS. Ano naman kung fan ka ng BTS? Ba't di mo ako hayaan makinig? So, yun nga po, Kuya Poy. Sa mga ganyan, mga maliliit na bagay, mga malalaking na bagay, diyan po kami nag-aaway. Yun pala yun. Hindi po kami nagkakasundo. Siguro dahil magkaiba kami ng fandom, ganyan. Lagi yan, pag nakikinig ako ng patropi ko, yan, lagi kami mag-aaway niyan. So, tuwing hinahatid ko siya sa bahay niya, lagi yan, hanggang sa pag-uwi, pag-uusapan namin yan. Bakit mo idol yan, ganyan, bakit idol mo yung mga babae. Sige, ano naman sinasagot mo? Bakit? Idol mo rin naman yung lalaki yun. BTS. Bakit mo nga ba idol ang Bini, Wilson? Ano po kasi, Kuya Poy, yung vibe. Kumbaga, tuwing nagda-drive kasi ako, nagigising kasi ako Kumbaga yung vibe ng Bini, nakakagising talaga. Kumbaga, pampalit sa kape. Ano nga yung tawag sa mga fans ng Bini? Blooms. Mga blooms. Paano? Ano yun, Marie? May sinasabi ka, Marie. Sige. Fan na fan talaga. Fan na fan. Okay. Sige, bakit naman nagagalit ka kung fan itong si Wilson ng Bini? Marie, ikaw fan din naman ng BTS. Kasi pag lalaki fan yung babae, parang nako-compare kasi minsan. Saan? Ayun Sabi niya, ganda naman ni Mika. Mga ganun. Kung maganda naman talaga yung tao, kino-compare ba sa'yo? Kasi iba yung kinukumpara sa ina-appreciate lang yung beauty nung isang celebrity o isang performer. Sinasabi ba sa'yo ni Wilson na ang ganda naman itong si Bini something? Hindi katulad mo, ang pangit, ang gaspang ng balat. Hindi naman siguro ginaganon. May ganon. Ikaw naman pala, Wilson Totoo ba yun? Hindi po, Kuya Poy, hindi po. Ano yung sinasabi Exaggerated lang po yung kwento niya, Kuya Poy. Kaya diyan po kami nagsisimula dahil sa pagiging OA niya. Sige. Marie, ito na ang pagkakataon ninyo ni Wilson, Hindi muna ako makikialam sa inyo. Ano talaga, bukod sa Bini, bukod sa pagiging BTS fan ninyo, ano ba yung mas malaki pa na sa tingin nyo, seryosong dapat nyong pinag-uusapan dito sa relationship na to. Hindi yung ganyan na fan ako ng ganito, ayoko nang sinusundan mo, ayoko rin niyang sinusundan mo. O sige, Marie and Wilson, ano pang gusto nyo talagang pag-usapan na dalawa? Go! Ikaw muna. Ako? Hindi ba ikaw? Alam, si Kuya. Okay. Sa akin, Kuya Poy, siguro rin sa trabaho niya, sobrang lang po kasi siya. Sobrang dedicated kasi sa trabaho niya So minsan parang dahil wala rin akong work, kumbaga minsan naisip ko kasi siya na lang lagi nagtatrabaho, nagpo-provide ganun. Kumbaga parang natatapakan pa yung ego ko. Kasi before, ako kasi yung nagpo-provide sa amin. Dahil nawalan nga ako ng trabaho, ngayon, parang big deal sa akin yung tuwing lumalabas siya, ganun. Dahil nga, naiintindihan ko naman na dahil trabaho niya yun. Pero minsan, sobra na din po kasi na kahit yung mga kasamahan niya, gabi na sila umuwi, ganyan. Ba't di mo na lang samahan, Wilson? Di ko po kasi masamahan, Kuya Poy, kasi po yung family niya, kasama niya din po. Ano ba yung trabaho yun? Sino po, Kuya Poy? Ako po? Hindi, anong trabaho yun, yung sinasabi mo? Na ginagawa ni trabaho po niya, sa online business po. Nagmi-meet po kasi sila ng mga clients. Okay, nagmi-meet halfway para dun sa mga produkto. Tama? Deliver, tapos bayad, COD.
Okay. Sige. O, Marie. O, paano yun? Ba't hindi mo nalang bigyan din ng papel itong si Wilson na makasama siya? Gusto naman palang tumulong. 'Di ba? Para hindi naman din daw naapakan yung ego niya. Hindi po, kasi minsan, hiyaya ko naman siya. Kaso inuuna niya po yung pagbabasketball niya. Sabi niya kasi naka-commit na siya sa mga kasama niya. So kapag parang lagi na lang ako nasa labas dahil sa work ko, minsan parang pinagsiselosan kasi nga, gabi na, tapos siya na may kasama, tapos lalaking kasama. Siyempre sa business, iba-iba yan. Parang, pinapaintindi ko naman din sa kanya na wag niyang tignan yun na dahil sa ako lang yung nagtatrabaho kasi para sa aming dalawa rin naman talaga yun. Kapag ka ba ganyan na ikaw nagtatrabaho, baka mayat maya naman kinakantsawa mo siya, kailan ka ba magtatrabaho? Kailan ka ba magiging empleyado ulit? Kailan ka ba makakapag-contribute sa pagde-date natin? Baka naman may ganun na mga ganap, ha, Marie? Nakuha niyo po, Kuya Poy. Nakuha niyo po. Ha? Ayun. So may konting, hindi ba konti? May konti, kasi baka masanay na nawala. Oo. Yun naman pala. Siyempre, kailangan Wilson. mo rin minsan hapyawan ka minsan para ma-realize mo rin na, ay, bakit siya lang yung nag-work? Bakit dapat pati ako din? Ganon. Pero hindi pa kayo mag-asawa, ha? Para ho sa mga nakikinig, di pa mag-asawa ito. Hindi. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang sila for 10 months na matagal na magtropa. Pero ganito na nga, di ba, nagpo-provide, may sinasabi na si Wilson na gusto mag-provide para, alam mo, ipo-provide mo lang naman talaga sa ngayon, ha? Dahil sa magjowa kayo, yung pan-date ninyo siguro, yung ganyan. Pero pambayad sa kuryente nila, Marie, pambili niya ng sabon o yung buwan ng bumibisita sa babae, hindi mo pa kailangan gastusan yun. Yun muna. Pero Wilson, gaano na ba katagal? Walang trabaho? Almost 1 year na rin po, Kuya Poy. Ba't nagtagal ng ganoon? Kasi po, Kuya Poy, may medical condition kasi ako. Na? Yung about po sa allergy, ganyan. Sa work ko po kasi before, sobrang nag-ano po kasi yung skin ko. Pero nakakapag-basketball ka, sabi ni Marie. Opo, kaya naman po. Kasi sa basketball, wala naman pong pake yung mga kasamahan ko. Walang pake, pero hindi ba nakakahawa yan na... hindi naman po. Naman, kaya naman po. No, kaya naman, ha? Oo, sa'yo, hindi naman din ba nakakasama? Ayan, pero Wilson, ayan, sagana nakakilos ka naman ng ganyan, and I think meron ka namang clearance, para makapaghanap ng trabaho, tama? Yeah. Meron naman po. No, kung may clearance na para makahanap ng trabaho, ang problema dito ay ikaw, masyado ka naka-focus dito kay Marie at wala namang problema ron. Ang problema nga lang ay hindi ka ganun ka-busy. Okay? Kaya pati yung mga maliliit, yung mga petty na mga hindi na dapat pinapatulan na sinasabi ni Marie, pinapatulan mo. Samantala, si Marie naman, sa dami ng ginagawa, ay parang addicted naman doon sa addicted naman sa pangangantsaw din kay Wilson. Bakit hindi niyo suportahan yung isa't isa? At hindi, 'di ba? You appreciate more yung inyong mga partner. Hindi yung parang kinokondena nyo na ito ang kulang sa iyo, ito ang mali sa iyo. Ayoko ng iniidolo mo. Kita nyo, bumaba kayo doon sa level na gano'n. Hindi ko sinasabi, I have nothing against doon sa mga nagfa-fangirl o sa mga nagfa-fanboy dyan, okay lang yan. Ayan, pero yung away ninyo sa relationship ninyo, really, yan ba talaga ang issue? Ha? Na follower ng BINI itong si Wilson at follower ng BTS naman itong si Marie at pinag-aawayan nyo yan for how many months na? Actually, Kuya Poy, yung mga friends ko kasi sa basketball, yun din po kasi nire-refer ko sa kanya sa business, yung mga ibang friends. Yes. So, parang niisip ko, nakakatulong naman po ako sa business niya. Kasi may, kumbaga, yung network ko, ginagamit ko din. Yes. Tapos yun, parang nagiging conflict tuloy sa amin na pinag-aaway namin na bakit? Nakakapagbigay naman ako ng mga client sa'yo, ganyan. Yung ibang mong client yan, galing sa mga tropa ko. Pero kumbaga, nakakatulong naman po ako, Kuya Poy. Ang nga lang po ang problema na minsan pinapamukha niya na parang hindi enough, ganyan na hindi enough, kailangan mo maghanap ng trabaho, ganyan. Kasi paano na yung future natin? So, kumbaga, doon po kami nag-aaway sa mga ganun po. Alam mo kayong dalawa, Marie and Wilson. Ikaw ba, Marie, mahal mo itong si Wilson? Opo. Wilson, ikaw mahal mo itong si Marie?
Opo, since high school po. Oo, so mahal nyo ang isa't isa. Alam nyo, ang nakikita kong problema sa inyo, hindi nyo finifilter kung ano ang sasabihin ninyo. Hindi nyo muna iniisip yung mga salitang makakapanakit, makaka-offend, o makakapamaliit doon sa partner ninyo bago nyo bitiwan. Dahil nga siguro, dati kayong magtropa. Ha? Alam nyo, kapag ganyan kasi, nakakasira ng loob kapag parang nararamdaman mo na hindi ka sinusuportahan o parang sinusumbatan ka ng partner mo sa oras na katulad si Wilson, walang trabaho sa ngayon. Samantala, di ba, yung mga sinasabi ni Marie, hindi mo finifilter, naiinsulto si Wilson. Nakakatulong naman daw siya, ganyan. Pero sa pangatwiran mo naman, Wilson, hindi naman lahat ng salita kailangan din patulan. Ha? Alam mo naman pala na nakakatulong ka. Well and good. Pero mas maganda, bukod dun sa tulong, ikaw mismo ay meron ding pinagkakaabalahan. Di ba mas maganda yun? Hindi yung tagahanap ka lang ng network ng business nitong si Marie, ikaw rin meron kang main source. Ha? Pwedeng magtrabaho ka o pwedeng meron ka ring sariling business na katulad dun sa kanya. Di ba? Mas maigi yun. Ano sa tingin nyo? Wilson and Marie, hindi lahat ito, ulitin natin, hindi lahat ng mga salita na sinasabi ng partner mo na hindi mo nagugustuhan, kailangan patulan. Meron yung iba dyan talagang pagpasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Diba? Magpapalampas kayo. Tapos, kapag ka magbibitaw naman ng mga salita sa partner ninyo bilang paalaala, bilang concern, sana manatiling concern talaga at paalaala at hindi magmuka at magtunog panunumbat, galit, o kaya ay parang sinasabihan mo na wala kang kwenta, wala kang naitutulong. Ha? Ingatan nyo yung mga salita na lumalabas sa mga bibig ninyo. Ha? Marie and Wilson. Tagasan ba kayo sa Antipolo? Parehas na mataas ang pride ninyo eh. Saan ba kayo? Sa lower Antipolo o sa upper Antipolo? Upper po. Sabi na nga ba eh. Nasa taas kaya mataas ang pride eh. Nga. Aaron Tolentino nakikinig sa atin. Biglang, natawa na lang daw siya. Taga-taas pala yan ng Antipolo. Mataas nga ang pride. Hindi. Ano lang kasi mas mataas yun. Nasa bundok pala nasa bundok. Pero sige, eto na nga sa oras nating 12:37, Marie and Wilson, ano ang heart decision ninyong dalawa? Kayo ba ay letter H, half and half, letter E, i-evaluate nyo na muna. Letter A, approve pa rin, Kuya Poy. O letter R, tatapusin na, i-reject ko na po. Or C, try again. Sige, ano ang heart decision ninyong dalawa? Marie and Wilson. Marie, go. Ako po, approve pa rin. Approve pa rin. Ikaw, Wilson. Hina lang po sa akin, Kuya Poy, try again naman po. Ang ano? Na i-workout po yung relationship na. Workout? Ba't parang labas sa ilong? Wilson? Ha? Alam ko naman po na may pinagsamahan naman po kami since high school. So, tingin ko di naman po enough yung simpleng salita lang na makakasira sa relasyon namin. Yan. Oo. And make yourself busy. Wilson, 1 taon na walang trabaho. Ha? Opo, Kuya Poy. Hindi ko sinasabi na tamad ka o ano. Baka hindi pa dumarating yung swerte. Baka nga hindi trabaho ang naghihintay sa'yo. Baka business din, nakatulad ni Marie. Ha? Baka nandiyan lang. O may mga opportunities sa sobrang lapit hindi na natin makita, nasa ilong na lamang pala natin. 'Di ba? Susundutin mo na lang, iyong-iyo na. Oo, nakuha mo na yung opportunity, 'di ba? Ganoon 'yon. Marie. Marie. Yes po. Marie ha, araw-gabi, iingatan ang mga sinasabi at lumalabas sa bibig na mga salita. Okay? Opo. Yan, sigurado kayo? Happy ba kayo sa decision ninyo? Ba't parang nabilaukan na si Marie? Parang labas na sa ilong yung kay Wilson. Ano ba yan? Happy naman po, Kuya Poy. Narinig ko naman yung yung point niya. So, okay lang. Yan. Magbigayan kayo, ha? Opo. Oo, magbigayan. Okay, hindi lahat kailangang patulan. Okay? Ayan, maraming salamat sa inyong Thank you po, Kuya Poy.
Dalawa, ayan. Thank you po. Oo, maraming salamat at syempre maraming salamat din kay kapatid na Mon Gualvez nanonood sa atin ngayon ha. Hello sa iyo kapatid na Mon Gualvez. Kumusta ba dyan sa Bataan? Nasa Limay Bataan pa rin yan eh. O si Mon kasama ang kanyang crew. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig kapatid. At syempre bigyan na muna natin ng espesyal na awitin itong si Marie at si Wilson na pinili na sige na nga, approve pa rin Kuya po. Kahit na lagi kami nag-aaway, pero sana nga sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, matuto na tayo. Na hindi importante kung sino ang tama. Minsan kailangan mo na lamang makinig kung talagang mahal mo yung tao. Hindi pataasan ng pride ang sikreto sa nagtataas na o sa nagtatagal na relasyon. Mga kapatid, ang oras na natin is 12:47. Alam nyo, no, doon sa katatapos natin na HEART segment kung saan nagkasundo pa rin itong si Marie at si Wilson, eto ho ang mga reaksyon naman para malaman din itong dalawa. Kung ano naman ang tingin ng ibang tao doon sa mga pinag-aawayan nila. 'Di ba? Meron yung mga seryoso ng issues pero alam na alam din ng iba na meron kayong mga petty issues na non-issue actually. 'Di ba? Hindi na dapat pinag-uusapan pa. Ito, sabi ni Gail Enriquez, naku, pareho kayong mga immature. Kainin nyo na yung mga fried chicken ninyo. Yan mga paalaala lang naman yan. Kasi nasasayang ang panahon sa kaaway ninyo. Tapos 'di ba kapag galit ka, pumapangit ka, natutuyo ang balat mo, ganyan. O kaya kapag ka na-stress ka na sa galit, napapakain ka naman ng sobra-sobra, dumadagdag yung timbang mo na ayaw mo mangyari. 'Di ba may mga ganyan tayo? O kaya tigilan nyo na raw yan. Marie and Wilson. Si Andeng Bongo sabi niya, respeto Marie anong masama doon? Kanya-kanya tayong trip. Wala kaming nakikitang masama. Actually, doon sa kung gusto mo yung ganitong grupo, gusto ko yung ganitong grupo, not necessarily na kayo ay magtropa dati. Kapag gusto natin ay Westlife, ayan para wala hong ma-offend sa mga bagong grupo ngayon. Kung Westlife tayo, hindi pwedeng Backstreet Boys ka o Savage Garden. Ang gusto mo o A1. Yan yung mga grupo noon 'Di ba? May mga ganyan. Pero kanya-kanyang trip. Totoo 'yun. At hindi dapat pinag-aawayan. Na-appreciate nung boyfriend mo yung ganung grupo. Ikaw, iba rin naman na-appreciate mo. Walang pilitan. Walang puwersahan. Si Janice Dagami, sabi niya ang immature mo, ate girl. Di ba nga? Ayan, sabi naman ni Gail Enriquez, si Bini Marie kasi ang piliin mo, Wilson, para iwas away. Bakit iwas away kapag si Bini Marie? Ayan, si Daty Dewey, kapag hindi na gumagana ang mekanismo ng relasyon at sobrang toxic na, wala nang dahilan pa para ipagpatuloy yan. Kung ano ang meron kayo, goodbye na, tama na, hiwalay na yon, bye. Ganun lang kabilis, Ayan, pero maraming salamat nga po sa inyong mga reaksyon, mga kapatid. Love question of the day. Ano ang gagawin mo kung mahuli mong may kasamang iba? Si jowa. Ayan ang napakasimpleng tanong namin pero napakahirap po nasagutin dahil sabi ni Luella Dumaog, gagawin ko is haharapin at titignan sila sa kanilang mga mata at sabay luluha sa harapan nila mismo ng jowa ko kasi nga mas painful ang mararamdaman niya para sa kanya. Kasi alam niya mismo na selosa ako tapos makikita ko pa na ganun ang ginawa niya. At pag uwi sa bahay, doon ko siya kakausapin ng mahinahon pero syempre durog na ang puso ko by then kasi nakuha na niya akong ipagpalit pa sa iba. At sana hoping na hindi po yun mangyari or gagawin ng karelasyon ko sa akin ngayon. Oy, naku si Darwin Rosel naman, sabi niya, kukomprontahin ko siya at tatanungin kung bakit niya ginawa yun. Magsama ng iba. Aalamin ko rin kung may naging pagkukulang ba sa akin o may nagawa ba akong nakasakit sa kanya. Maaari ko siyang patawarin pero yung tiwala hindi na po pwedeng maibalik pa yun.
Samantala, sabi naman ni Alma Aranillo, kung hindi niya ako nakita, pipicturan ko siya para may resibo. Kung nakita niya naman ako, idededma ko siya kunyari at hindi ko siya kilala. Pagkatapos, pagka may chance, mag-uusap kami ng heart to heart para may closure. Goodbye. Ayan. Pero Alma Aranillo, sabi mo may goodbye na, edi mag-heart to heart kayo pero goodbye na rin, ano? O yun na rin yung bottom line kapag ka sa harap mo o harapan mo nakita na meron na siyang kasamang iba. Ayan, kaya dyan na nga rin po natin tatapusin. Ang dami nyo pa mga reaksyon. Maraming salamat po ha. Oo, sa inyong mga reaction. Opo. Sa inyong mga komento, basahin nyo na lamang po ha, mamaya. Sa comment section ang inyong mga gagawin. O yan. Nasaan pa ba? Sandali, batiin lang natin ang Mores Food Corner ng Alfonso Cavite nakatutok sa atin from Antonieta Mores. Thank you. Samantala, mga kapatid, eto na nga po ang dalawang winners natin. Dalawang winners ng 250 cash. Para sa unang winner, sumagot siya sa love question of the day, si Danny Cristobas. Congratulations Danny Cristobas. At ang second winner naman natin mula sa Antipolo Rizal, si Marie ng HEART. Yun nakausap natin kanina. Bukas, mga kapatid, abangan po ninyo, may kakaibang pasabog tayo, ha? At kapag sinabi namin ganito, may kakaiba, talaga hong espesyal ito. Ang Dear Kuya Poy natin ay sa susunod na araw na po natin mapapakinggan. Basta bukas, alas 12 ulit ng tanghali, magkarinigan po tayo dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy, para sa programa nating H2H Heart to Heart.